hirapan, ikaw pang mag-adjust. Ikaw na ang pagod, ikaw pang pagalitan. Hi, hello. So ayan, nagbabalik na naman ako, no. Magsasawa talaga kayo sa pagmumukha ko. Yun nga guys, sabi ko, dati pinapangarap ko lang mag-abroad. Kasi naririnig ko yung mga word na abroad, parang masarap pakinggan, no. Nagpapadala yung mga abroad, malalaking amount yung maipadala, no. So hindi ko inasahan na nakapag-abroad na rin ako. So yung pangarap ko na makapag-abroad, so andito na. Tapos nung andito na, nagsisisi. Kasi hindi para madali ang buhay OFW. Hindi mahirap ang isang dito sa abroad. Kasi gumising ka ng maaga, no? Di tulad dun sa atin, gigising ka kung kailan mo gusto, no? Tapos dito sa ibang bansa, meron pang amo na hindi makukontento sa trabaho mo. Minsan, ginagawa mo na nga lahat, hindi pa rin makukontento. So, yun yung sabi na ikaw nang nahihirapan, ikaw pang mag-adjust. Ikaw na ang pagod, ikaw pang pagalitan, no, di ba? Nasa iyo ng lahat, kaya nga sabi nila, pag isa kang OFW, dapat mahaba ang pasensya mo. Kung yung example sa tali, kung yung tali mo is ubos na, mag-meters ka ulit, no? Kasi, yun nga, pag hindi mahaba yung pasensya mo, meron kang magagawang hindi mabuti. So, kaya nga sabi ko noon, gusto ko talaga mag-abroad. Nung nandito ko na, gusto kong umuwi. Pero hindi pwede kasi nga nakapirma ka ng kontrata. Tapos, nung natapos ng kontrata mo, gusto mong mag-extend dahil kulang pa rin, no? 'Di ba? Kaya nga sabi nila, hindi talaga kasi hindi enough yung pera na may padala kasi kulang pa rin. Yun nga, mas mabuti pang yung nasa Pinas kasi yung maliit na pera is mapagkasya mo. Nung nandito ka na sa abroad, malaking halaga nga pero kulang pa rin sa budget. Ano nga kaya ang dapat gawin, no? Puro na lang kulang. Oo, ayun, puro na lang kulang. Tapos, balik tayo dun sa pag-apply. Nung nag-a-apply ka, yung hindi ka pa abroad, gusto mong mag-apply. Nung nag-apply ka, kasi mahirap mag-apply eh. Nung nag-apply ka, kasi sobrang haba ng pila, gusto mong bumak out. Pero hindi pwede kasi may agency ka na. So ngayon, nag-successful yung apply mo, nandito ka na sa ibang bansa, gusto mong umuwi. So hindi ka pwedeng basta-basta umuwi kasi nga may kontrata kang pinirmahan. No? Gusto mong abroad, tapos pagdating dito, iiyak-iyak ka. No, di ba? Hindi ka naman finish na mag-abroad. Sarili mo yung finish mo na mag-abroad. Yun nga sabi nila, hindi mo daw, hindi ka maniniwala sa isang bagay kung hindi mo matry. Kaya nga, try mo muna bago ka umatras. Oo, doon tayo sa, di ba yung kasabihan, sabi nila na mahirap daw mag-abroad. Pag hindi mo pa nadaanan yung abroad, talagang gusto mo talagang i-experience kung ano talaga ang buhay OFW, buhay abroad dito sa ibang bansa. Tapos, yung mga hindi mo magagawa sa Pinas, dito mo magagawa. Yung mga bagay na mabigat tulad ng bigas, container, no? Doon sa Pinas, hindi mo kayang buhatin yung container. Pag dito ka sa ibang bansa, mas malaki pa sa container ang bubuhatin mo. Para ka nang si Superman. Hindi mo na alam kung saan galing yung lakas mo, no, diba? Kaya nga sabi nila, kaya nga sinabihan ng mga OFW ay isang bayani, no? Bayaning lumalaban para sa mga pamilya. Yun pa nga ang masaklap, guys. Pag makapunta ka sa ibang bahay, yung bahay na masasama, no? Marami kasi ngayong mga abroad or OFW na namamatay dito lalo na dito sa Kuwait. Maraming mga Pinay ang namatay, no? Nung una, ngayon lang yung binitay, no, di ba? Hindi siguro yun magagawa ng isang matinong tao. Yung ipasok mo yung alaga mo sa isang washing machine, hindi yun siya magagawa. Pero baka ang akin lang ba, baka ano lang yun siya, baka
yung yung kasalanan na hindi sa kanya ay ipinaratang sa kanya kasi walang nakakakita, no? Kaya yun siguro. Tapos kung matino siya, kahit hindi mo anak yung isang bata, ang hirap kaya ipasok yan sa washing machine na nakakaawa, no? Walang matinong pag-iisip yung taong ganun. Pero yun nga, hindi natin alam ang buong katotohanan, kaya yun ang nangyari sa kanya. At saka yung isa pa, yung namatay na inilibing daw sa backyard ng kanyang amo, no? Walang imposible na hindi si amo ang pumatay nun. Kasi nga nasa lugar nila nasa mismong backyard nila, kaya yun. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan, yun nga sabi ko, pag hindi mo matry, hindi ka talaga tatantan, no? Hindi mo talaga titigilan na gustong mag-abroad pag hindi mo pa na-try. Pero pag na-try mo na, yun pang masaklap. Hanap-hanapin mo, no? Hanap-hanapin mo daw. Lalo na pag kulang pa rin yung budget, kulang pa rin yung kinita mo, no, 'di ba? Kaya yun nga lang, kung kulang ang kinita mo, maghahanap ka ulit. Kaya yun yung mga dahilan kung bakit yung mga abroad nagsisitagalan sila dito sa ibang bansa, no? Kasi nga kulang, no? Kasi nga kulang. Kaya ayun, mag-extend sila kung maganda yung amo. Pero kung hindi maganda yung amo, okay lang naman. Kung hindi mabait yung amo mo, at least hindi ka sinasaktan, pinapakain ka, okay lang. Yun nga lang, lagi kang torture ka pa sa trabaho, torture ka pa sa katawan mo, sa loob, torture pa yung puso mo, nasasaktan ka lagi, no? Tapos tinutorture ka pa ng asawa mo, tinutorture ka pa ng boyfriend mo dyan, kung may boyfriend ka man. Kung wala kang asawa, may boyfriend ka, yun, wala na, package deal na lahat sa'yo. Torture lahat yung buong pagkatao mo. Kaya kung may asawa na, wag na may boyfriend. Kung mag-boyfriend, wag ka munang mag-asawa, mag-boyfriend ka lang. Kasi kung may asawa ka, kung mahilig kang mag-boyfriend, kawawa yung asawa mo. Initihan mo na, inihian mo pa. Kaya yun. So yun lang guys, no? Sa nanonood nito, sana maubos nyo mapanood ang video kong ito, no? So yun lang, at sana may lesson tayong pupulot dito sa video kong ito. So yun lang guys, thank you and see you in my next video, no? God bless everyone.